counter na lalabas dito sa red side, it's still dictated by the team that is on the blue side. Dito na tayo magkakaalaman, men. Match point ang Aurora MLBB. And they are up against, once again, the defending champions of MPL Philippines in this draft. Now the question is, yung Suyu. Okay, bakante pa ang Suyu para sa parehas na teams. Moskov, TLPH ang nagtanggal niyan. Sama mo na yung Matilda at yung Jushin. Meanwhile, Chip, Julian, at yung Obvious. bida ng seryeng ito ang hinahanap pa rin natin. Pwede mag-throw ban dito yung Aurora. Again, when you say throw ban, parang hindi mo naman kailangan i-ban. Pero it's just nice to remove it. So tinanggal na yung Ling, open yung Phobos Suyu trade. So TLPH will have to only choose one. And ito yung talagang mga pwede mong gawin, no, if you're on the red side. Na instead of limiting heroes, pwede mong i-open yung mga strong openers para at least you get high value in the first 2 picks. At ang nakakatuwa dito, yung as you said, yung high value na yan could come in many forms such as crowd control. Pwede pa nga nilang tapatan na agad dito yung jungle. Pero hindi ko parang ang pangit kung kukunin agad nila dito dahil hindi naman na nila kailangan pa muna unless gusto nila ng safe pick yung third nila. Pwedeng tago din eh. Kasi kung gusto mo itago yung ibang roles, pwede ka na mag-Hayabusa rito on Demon Kite. Or, open pa rin naman ng Fanny. Although maka-counter kasi sila ng TLPH with the next 2 picks. Pero ang kinagandahan kasi nun is, parang kahit ano namang mangyari, pag pinik mo yung Fanny, maka-counter yun. So kapag pinik mo na yung Fanny rito, pwede mong itago yung mga potential like other cores. Pero instead, they go for the safe route. No, ito na, yung Valentina ni Yue. Ito na yun eh, parang kung may chance na mag-Valentina, kukunin talaga ito ni Yue. And napakaganda no, ng choices dito for the Valentina. Not only do you have access para sa Primal Wrath, pero pwede ka rin gumawa ng sarili mong diversion play dahil you're up against a Louis. Oo, parang pwede, may macro play din na pwede makuha dito yung Aurora. Question is, will they go for the same strategy as they've run ng game number 2? Pwede nilang kunin yung Tigreal pa rin, but do keep in mind, tinalo na to ng TLPH. And kahit sabihin natin comfort kay Rena J, there's definitely a lot of ways for TLPH to answer the Tigreal. Ano lang talaga, it's just a matter of iisipin mo kung gaano kalaki yung value na binibigay ng Tigreal. So they do go for the Hayabusa. Pwedeng tanggalin ng TLPH kagad yung Tigreal ng second phase para at least hindi to makuha ng Aurora. Kasi first pick ang Aurora ng second phase. Yeah, at I think the Hylos is still pickable if you're Team Liquid Philippines. Yes, you already have the Edith, pero pwede pa rin naman itong ilagay sa roam role. And I think JP holds a game as well na nakapag-Edith roam na sila para makuha nila yung Hylos EXP lane. But then again, if you're already running the Louis, parang maganda dito na bigyan mo ng playmaking na hero si Sanford. Yung tipo na kaya talagang mag-engage kasabayan nung diversion play na yun. Yeah, pwede nandiyan pa rin naman yung potential Arlot or yung Khalid na for some reason hindi pinapansin. Kaya nga yung Joe eh. Yung Cho pwede rin lumabas. Pero nakakagulat kasi ito yung team na nag-introduce ng Khalid. Tapos ngayong na-open yung Khalid, parang wapakil sila. Parang si Johed at Khalid ang series na to na bigla na lang silang nawala. Yung Mga one-hit wonder. yung Khalid tsaka Joy, no, sinasabi sa Liquid, uy, dali na. Dali na, sige na. Kayo yung nag-introduce sa amin eh. Pick nyo naman kami. Paano naman kami? Paano naman kami? Ba't nakukuha Pinakilala, Bago pero lang yun eh. kinalimutan. Oo, grabe. Alam niyo naman, kapag syempre, kahit sa school, di ba, pag may bagong pasok, yun yung sigat, mga 1 week. Sabagay, oo. Tapos yung mga luma mong pinakilala, wala na, limot mo na yun. Wala na. Natapos na ang season. Dati na yun. Ganda kasi ng rebound ni Suyu. Pero tama, at this point in time, best heroes ang ginagamit ng dalawang teams na to. KDA with Aluyi, Sanji, 11, meanwhile 7.5 ang KDA naman ni Yue. Pero kung sisilipin mo rin namang mabuti, 100% win rate ang Luyi ni Sanji. Meanwhile, 61% kasi sa dami ba naman ng Valentina games ni Yue, hindi mo talaga matatawaran yung win rate advantage niya. Pero legit, ganun ba talaga katindi mag-Louis dito si Sanji? I do think may konting kembot lamang yon. Pero right now, yung Louis ni Sanji, ang naaalala ko pa rin talaga dito is yung mga aggressive niyang diversion plays right after the objectives. Oh, wow, kinuha ng Aurora dito yung Nathan ni Benecutie. May Claude pa naman. Meron ding carry, meron ding mga exotic picks dito na pwede lumawas mula kay Benecutie. Mga fighter, gold lane, like yung mga Ruby, Minsitar. Oo nga pala, siya din yung nagpakita nun. Oo, S9. Pero ito na yung tanong eh, what do you pick in a possible elimination game? Minsitar. Ano yung ipipick mo dito na alam mong hindi ka magsisisi? Ayan Ah! na yun. Okay lang, roam na lang kasi yung kulang dito sa Aurora. The Edith and the Hylos in one team, pero with the Alice
hindi ba parang overloaded sa magic damage ang side ng TL? Hindi lang parang overloaded talaga ng magic damage. Pero ang nakakatawa naman kasi dito is ang bibili lang naman ng Radiant Armor yung Phobius. And hindi rin ganun kasi yung Phobius bumili ng Radiant Armor kasi hindi yan yung natural item progression niya. So it is still a nice pick coming out from TLPH. Kaso medyo team fight heavy lang itong lineup na to. Before they take out objectives, kailangan nila manalo ng team fight talaga. So Aurora dito, I think you have to double down on the split capacity. Pwede pa rin yung Cho, pwede pa rin yung Kaja. Or kung gusto mong labanan yung team fight, Carmilla is open. Or Minotaur, okay. Team Wow. fight. May pantapan sila sa team fight and it allows the Hayabusa to just focus on split pushing in this game. Parang binasic ng konti dito ng Aurora MLBB, no? Basic fundamental drafting yung nakita natin. Kung may AOE sila, may AOE din ng kupunan ng Aurora MLBB. At good mixture of physical and magic damage as well. At pantay-pantay din ang mga power spike. This is Aurora going back to basics. Pero yung aggressiveness ay posibleng makita natin in-game. Meanwhile, if your team Liquid Philippines, you gotta believe in magic because of the Hylos, the Alice, and the Luyi na kanilang hawak-hawak. Isama pa nga si Sanford na gamit yung Edith. The question is, will they have enough magic to bring us to Game 5? Or will Aurora make it to the next round? Casters, pasok. Ito na ang game number 4. Aurora laban sa Team Liquid Philippines. Again, Welcome to match Mobile point Legends. para sa Aurora and TLPH. Ito na ang huling pagkakataon. Huling pagkakataon para sumigaw ng Let's Go Liquid. Yes. Ang defending champions ay nakikita natin sa ganitong sitwasyon. So isa ito sa pinaka-indicators natin na talaga napaka-competitive ng nakikita nating season at na talagang on the brink of elimination na ang kailan lamang ay tinitingala ng lahat ng mga kupunan. So titingnan natin kung ano nga ba ang magiging parang outcome ng larong ito given na makikita natin si Benny Cutie hahawakan niya ang Alice. Oo, isa rin yung sa mga heroes, by the way, na nakapikit sa kanyang pangalan. Nung mga time na uso pa sila Lunox, Yes. ayan, isa rin si Alice. Ang difference nga lang yun is yung pinin-point ng ating game tambayan na parang nag-double down Yep. pagdating sa magic damage yung lineup dito ng Team Liquid Philippines. Pero meron din naman kasing meta before sa MLBB na way back Season 5, Season 4 na Oo. pag naka-magic ka kasi or super magic damage dependent ang inyong hero composition, ibig sabihin gusto nyo ng early game. Yes. At yung sinabi nga nila na very team fight heavy yung composition ay hindi naman malabong sobrang i-capitalize nila yung presence ng multiple sources of magic damage para talaga magka-advantage doon sa mga ganoong instances. So, inabangan natin, especially yung mga first few objectives dito sa lapang ito, lalo na yung first turtle, no, kung ano ang magiging takbo na laro na ito for Team Liquid Philippines kasi napakarami nga nilang potential sources ng ganoong klaseng pwedeng maging tipo ng aggression. At ngayon pa lang yata ay nakikita na natin ito ng paunti-unti. Si JPA, tamang hanap lang at ang presence pa rin talaga ng Suyo with, or in terms of securing objectives yung isa sa mga pinaka-kailangan natin respetuhin at ayun na nga, in action, TLPH secures the first turtle of the game. Pagkakasabi mo na grabe mag-secure ng objective ay nakasecure nga dito ang Suyu ng side ng TLPH and sa may top lane natin parang ang abangan natin dito is kung paano yung magiging rotation for Benny Cutie kasi Alice is known to be a hero din na parang expect mo to be part of a team fight agad at mas makakapitalize siya kung makakapag-roam around the land of Dawn. Yeah. So the typical pattern pa rin para sa ating mga championship teams. Oh, grabe dito ang yung paggamit ng Hylos ni JP ay literal walang pagtatago o kung ano. Napandikit lang doon sa mga miyembro ng Aurora MLBB na kanilang sinascout. So, eto naman yung version ng kung ano mang magiging rotation ng Team Liquid Philippines na well-informed talaga sila sa kung saan man yung pwesto ng Aurora MLBB. So, hindi natin pa naman nakikita yung sobrang mga aksyong laban natin. Parang tamang utilize lang the information as much as possible para makakuha kayo ng early advantage at magandang farming. Parang paunahan lang yan sa sabihin natin pwestuhan pagdating dun sa mga farming areas. Ang ano lang dito is parang different kasi yung sabihin natin skill set with the Minotaur and even this Hylos na nakikita natin ngayon na tinatarget ng mga players ng Aurora. Oh, pero makunat ang glorious pathway revitalize dito ni JP na Hylos. So mukhang hindi pa naman siya mabibigyan doon ng Aurora MLBB and parang
isa yun sa mga parang nagpapakita sa atin na very reliable nga as of now. Ang pagpa-front na pwedeng i-offer dito ng Hylos to JP. Though not until, syempre, makuha na rin Mga damage item. dealers, lalo si Doming. Mga glowing one, ganyan, or kung may magdi-demon hunter sword si Halberd, tingnan natin kung ganun yung magiging natakbo or early pa siya build para dito sa mga players ng Aurora. So okay, makikita natin na magkakaroon na rin ng turtle para sa ating game. So unang pupwesto dyan is the JP, para nandun din ang dalawang players ng side ng Aurora para magbigay din ng vision sa kanilang team. Dito natin matatansya kung ano yung magiging takbo ng laban eh. Kung paano yung magiging team fight sa umpisa pa lang ng ating turtle. Ayan na nga si JP na naglapat na Glorious Pathway dito. So napakalaking espasyo nga na ibigay nila muli para kay Carteezy. Ang magiging trade na lang sa ngayon ng Aurora MLBB of course ay yung plating na nakuha ka ni Doming dito sa bottom lane. Pero ang bilis na pagbaba dito ni Sanford and ni Carteezy, pero na-anticipate din doon ni Paldome. Oh, tsaka parang nag-switch lane agad sila, no? Kasi si Benny Beauty nasa may top lane, kasi sa may bottom lane pa si Doming. So probably iniiwas din talaga yung rotation na gusto na maging part na rin si Doming later on sa next na team fight sa may next na turtle. So ang dami nilang kakaibang MLBB yung ginagawa ng mga players natin eh. Oh, ang ano nga sa sobrang tansyado din at ingat pala nila dito ay maski yung attempt doon sa bottom lane ni Doming ay parang na-sense na niya agad. Pero Flicker force out dito mula kay Riley. Ito siguro yung isa sa hindi pa natin nakikitang nangyayari actually this series. Yung sobrang na-force ng Team Liquid ang roamer dito ng Aurora MLBB. Kasi Aya. parang for the entire series sobrang Lagi sila nakuuna. yung nagtaka-establish. Oo, parang hindi siya taga-Georgia sa game na to. Parang nasa Riverside talaga siya. Oo. Yun yung to emphasize lang kasi si Renegade talaga lagi naka-advance doon sa may Riverside. Kaya grabe yung vision ng Team Aurora. Ngayon, TLPH ang gumagawa niyan with the JP also and even ang Carteezy talagang all over the place. Which, by the way, Carteezy is at level 10. Ay, ang bilis! At ang bilis ng din nilang mabubura doon si Demon Kite sa bottom lane. So parang ang atake ay hindi necessarily team fight ang hanap. Oo, forward Basta sila. Pero hindi naman nila kinakailangan Ayun, sobrang ayun, i-commit. Less na lang kompleto ang Team Liquid Philippines katulad na lamang nito. Double kill para kay Carlito. Oo, parang totoo talaga yung nakita natin sa totoo talaga statistics yun eh. 100% yung win rate ng Lugi ni Sanji. So, teleport is real. Para sa kanila, 102 for this sa Lugi. Diretso glowing one at yung Torre din sa gitna. Naku, napaka-importante yan. Lalo na Hayabusa, yung hero dito ng Aurora. Parang na-amplify ng Luyi dito ni Sanji yung pagka-liquid stampede nung playstyle nila. Kasi ang bilis nilang lumipat-lipat sa mga lugar at mag-convert na napaka-crucial talaga lalo kung ganito yung lineup mo kasi gustuin mo nga talaga na maka-early ng sobra at makapag-snowball. And so far, 3 consecutive turtle objectives ang masisecure ngayon ng Team Liquid Philippines. So, kaya Malinis. pala lumulobo sa halos 5K na ang kalamangan nila. Malinis. Probably ito yung pinakamataas nating goal para ganito ka-early. Uy, top lane! Demon Kite is down again. Parang deja vu na Wow. nangyari sa may bottom lane kanina. So that is gonna be the second death ni Demon Kite. Oh, parang ito rin yung version ng Team Liquid Philippines na mas nakikita natin in action ang San-San connection. Yes. Na parang mas nagkakaroon dito ng magandang layering from these two players ng Team Liquid Philippines. Alam naman natin for the longest time, grabe yung kanilang capability na mag-set ng things up para sa kanilang mga kasama. So the synergy is definitely there and napipave nila yung way para magkaroon lang ng space. Or actually even JP, siya yung pinaka nangunguna in terms of paving the way kung yun lang. Kasi Oh, ang highest way. naghahanap lang siya lagi or actually kahit naglalakad lang siya para malaking threat na agad. Para dito sa Aurora na ako nandito si JP, baka mamaya bigla na mag-Glorious Pathway. At then try nila kanina bigyan ba? May naka-revitalize. Tapos yung Glorious Pathway itself ay meron ding passive or nakakapag-heal nga ng mga players. So maingat ngayon ang mga players ng Aurora. Pero yung ginagawa kasi ng TLPH, parang ayaw din silang pahingahin in a way. Yes. Kasi after team fight or after securing kill, nagsisecure sila ng objective. Yep. Pero ito naman na yung sinasabi natin paunti-unting items din ng Aurora. So, nakapag-glowing one na rin dito si Yue and kapipick up lang din ng Flask of the Oasis ni Renegade. So, kung yung mga teamfights dito ng Team Liquid Philippines sobrang ipipilit na mapag-uusapan, baka may higher chance na sila of surviving and countering din yung sustain na hawak dito ng Team Liquid. Pero syempre, unti-unti lang muna yun kasi ultimo Team Liquid, parang ano talaga sila eh. Iwas sila O, parang dun sa mga laban. Parang ano nga sila eh, nakasistema sila ngayon na pag meron ng dadaan dun sa kailangan natin gawin, tsaka natin bibigyan. Pero hindi na yung pinipilit na magkaroon ng team fight. Yes. Na okay, sige, gawa tayo ng pwedeng puntahan. So ito pinapataba na si Benny Cube sa may top lane. Hinahatid na, makapal yung minion doon, makiklear muna kasi maglo-lord tayo. Parang ganun yata yung naging combs Oo. ng TLPH. Mabilis nga na transition agad eh. Papunta dito sa Lord Objective na mukhang ipinaubaya na muna ng Aurora MLBB 6 level 1 Lord pa lang naman din ito. So 8 minutes into this game, meron ng halos 8k gold lead na inawakan ng Team Liquid Philippines. Pero halos ubusan na rin yata ng outer turrets ang ating
matutunghayan. Ah. Kung gusto ko lang sabihin na si Caro rito ay nag-enjoy sa farm. Level 15. Nandito yung Suyu. So parang medyo mahirap na habulin to para sa side ng Aurora. But the Lord will march in dito sa may bottom lane. Paano ba ang madali bang madedepensan or masisiraan sila ng inhibitor turret if ever? Hindi malabo na parang mag-a-attempt talaga dito ang Team Liquid. Though, isa siguro sa mga pros din na meron ng Aurora, of course, ay meron sila Nathan. Tsaka yung presence kasi ni Benny Cutie. Hindi ko alam kung meron akong Winter Truncheon. Pero Aray! talagang kailangan na may malinaw kang idea kung nasan lahat bago ka sobrang mag-attempt na pumasok. So, gulat na lang tayong lahat sa damage pala na meron na dito sina Sanji. So, titignan natin kung magiging matagumpay pa ang depensang ito ng Aurora MLBB kasi nandito na yung Glorious Pathway. Medyo nararamdaman ni JT yung update. Nandun na rin yung Yuri, kinasana. Kaso nga lang sumasakit na rin pala yung mga primal rock na binabato rito ni 4D. At ngayon ay meron ng naproc na isang shockwave para dito sa inhibitor turret. Pero hindi pa doon nagtatapos at nakukontento ang Team Liquid Philippines. Parang gusto yan naging nila diretso. Grabe kung ano movement ba yun. Winashing ni Carl Tizzy. At kita na nga natin yung damage ng mga players ng TLPH. At hindi na nga tinantanan yung Torres sa baba. So magsisira na rin dito yung inhibitor turret. So 10 minutes pa lang ng laban natin. Nakasira na agad ng inhibitor dito yung side ng TLPH. 4-0 by the way. Yung ating score for this 10-minute game. At parang walang makapasok dito ng mga players ng Aurora. Pero set up play na hinahanap nila. Ayun na nga, di mo kayo papasok din sa likod pero paghahatian naman yung damage. Kaso nga lang nandoon na rin yung ibang mga makakatakas with the diversion outs. At ngayon, teka lang, magkakaroon yata ng magandang palitan dito sina Carolito at Edward. Pero double kill yun para kay Benny Cutie. So okay, tatlo naman tayo para sa side ng Aurora. Dalawa naman para dito sa side ng TLPH. At yung Torres sa gitna ay konting-konti na lang. Masisira na dito ng TLPH. Parang inaantay na lang nila anytime. Benny Cutie and Sanford is here for the pressure against Aurora. At ito yung mga games na medyo masakit sa ulo kasi parang kung ikaw yung TLPH, parang inaantay mo din na okay, sige, magkakamali dito yung Aurora. Pero Aurora parang ayaw din na magkamali. Pero for TLPH, grabe yung pressure. Talagang pressure is real. Yes, hindi ko maipaliwanag kung gaano kahalaga ang lapang ito para sa Aurora. Definitely na pagka nakuha nila ito ay ibig sabihin nun, lagpas na sila sa play-ins at sila na ay mag-advance sa day number 2. Isang panalo na lang ang kinakailangan nila. At ngayon parang ang Team Liquid na mamurin kung gaano nila kaayaw ibigay yun. Gusto nila madepensahan yung corona, yung titulo na hawak-hawak nila for the previous season. So ngayon nasa top lane halos lahat ng mga members ng Team Liquid. May diversion naman sila kung gusto nilang bumaba doon sa Lord Objective na Benny lang kakaspawn nagpakita. lang. Si Benny lang nagpakita. Tapos biglang magte-teleport para sasalubungin yata ng mga players dito at biglang pupulaga. Pero si JP lang yung nandun as front. So may kita natin na aalis at magpupulasan ng mga players dito ng Aurora. So napakakalmado mga teamfight or napakakalmado mga initiation na atin nakikita for both of the teams. Pero Carl at TC nakikipag-washing with the Lord. Grabe no, yung evil queller dito ni Cartizzi na pa-hold ay parang natatrowback tayo sa Jason Shin na hindi mo maintindihan. At ang sakit na nung damage to be fair na binabato nung kanyang parang bone na. So meron siyang washing. Meron siyang washing. Ganun, okay. Oo, kakaiba pala tong si Soyu eh. Ang dami pala ang trip eh. Meron siya, yung una Washing naman tsaka ay, yung isa. yung first skill niya, yung babato niya yung maliit na sword niya, tapos susunduin niya. Yun naman ay, ganun. Paano? Hindi no, Nga, hindi ko nga narinig. ganun. Ah. Mabilis lang kasi yun, tapos nawawala siya saglit, di ba? Tapos yung second, Yung washing. oh, yung third, Yung ano, ganun. oh, parang parang sa pandinig ko, pareho Pareho lang. Parang pare-parehas na ng tunog. Ito, ang tunog ng victory na kaya ang inaantay ng TLPH para ma-extend ang ating laban at ma-extend ang kanilang chance na madepensahan ang kanilang corona dahil pumasok na si Benny Cutie. At nandun nga yung Winter Truncheon Play, tapos sasapat yata itong mga bibiling oras ng Aurora or ng Team Liquid para talagang makapag-combo dito si Sanji. Pero wala pa namang makukuha doon si Ugi Shadow King, si Demon Kite. Dalawa na ang tumba para sa Aurora MLBB at gusto nilang nila depensa dito sa abot ng kanilang makakaya. Pero kakayanin ba nila kasi meron pang minion wave at papasok na si Cartizzi with the Sorcerer at focus lang sa Torre para sa Team Liquid. Ano bang sinabi natin? Game 5! Game 5 na naman. Walang gustong sumuko. Walang gustong magbigay. TLPH ties the game and we're heading into a game number 5.